Magandang araw po sa iyo, Sir Carl, pati na rin sa mga tagapakinig ng katotohanan at misteryo. Ako po si Limuel, 52 taong gulang na sa kasalukuyan, may asawa at 3 anak. Nasa 20 taong gulang pa lang ako noong mangyari ang nakakatakot kong karanasang ito na naganap sa probinsya ng aking lola. Isa akong working student ng panahong iyon sa Maynila. Hiwalay na po noon ang aking mga magulang at may kanya-kanya ng pamilya. Hindi na nila ako nasundan pa mula noong magsama sila, kaya nag-iisa lang akong anak. Ang tatay ko po ay nasa Siquijor na nakatira kasama ang aking madrasta. Noong maging malinaw na ang kasunduan nila ni mama at papa sa kanilang paghihiwalay, ay nagdesisyon na nga si Papa na sumama na sa bago niyang kinakasama pauwi ng Siquijor sa lugar ng aking madrasta at doon na sila naninirahan. Ako naman ay sumama kay Mama kalaunan papunta ng Maynila. Nakapasok ako bilang waiter sa isang resto bar sa Quezon City. Nagtatrabaho ako sa gabi at nag-aaral naman sa umaga. Nakakapagod iyon, pero kahit papaano ay may oras pa naman ako para makapagpahinga. Bali 3 taon ko na noon sa Maynila nang makatanggap ako ng tawag mula sa aking tiyahin na nasa probinsya. May sakit daw si Lola at kailangan ng makakasama ng kahit 2 linggo lang. Pupuntahan niya raw kasi ang kanyang anak na manganganak na nakatira sa kabilang lalawigan, kaya walang makakasama si Lola. Nagkataong bakasyon ko naman noon sa eskwela, kaya ako na ang nagpresenta na uuwi para makita ang kalagayan ni Lola at madalaw na rin. Si Mama naman ay hindi makahingi ng leave sa kanyang trabaho dahil sa dami ng event na gaganapin sa kanilang opisina. Mabuti na lang, kakasweldo niya lang noon, kaya kahit papaano ay may magagamit akong panggastos papauwi. Mag-isa lang ako noon na umuwi sa probinsya nila Lola. Iyon siguro ang dahilan kaya ako naranasan ang isang nakakatakot na pangyayari sa aking buhay na hindi ko akalaing mararanasan ko ng panahong iyon. Malayo sa kabihasnan ang nasabing baryo kung saan nakatira si Lola at si Auntie. Pero may mga tao naman na paroot pa rito upang mangalakal sa syudad. May mga produkto ang baryo na kailangan maibiyahe sa merkado nang sa gayon ay magkapera ang mga pamilyang naninirahan doon. Kilala si Lola sa bayan ng Santa Lucia. Isa kasi siyang kumadrona noong kanyang kalakasan. Hindi sa pagmamayabang, sa dami ng napaanak niya ay kilala na siya bilang isang magaling na kumadrona. May kalayuan man ang kanyang bahay sa mismong baryo, ay hindi naman siya kailanman nakakalimutan sa tuwing merong babaeng manganganak na ayaw padala sa ospital. Noong araw kasi, nauso ang mga sindikato na sumasalisi sa mga ospital. Magpapanggap na mga doktor na kunyaring nagche-check sa mga sanggol na bagong panganak. Tapos kapag walang ibang ospital staff na nakabantay, ay saka nanakawin ang mga sanggol. Hindi malinaw ang dahilan, pero may mga nagsasabing tinitraining ang mga sanggol na iyon pagkalaki na maging kriminal. Ang iba naman ay sinasabing ibinibenta sa mga banyaga na hindi magkaanak, tapos dadalhin sa ibang bansa. Dahil sa kumakalat na tsismis na iyon, kaya imbis na magpadala sa ospital, ay mas pinipili na ng karamihan na sa sariling bahay na lang manganak. Magsusundo na lang ng kakilalang kumadrona. Tiyak pa nila na safe at mababantayan sa lahat ng oras ang buntis na mga anak, maging ang sanggol nito pagkalabas. Maliban doon, mas makakatipid pa sila sa gastusin dahil hindi naman nanghihingi ng kabayaran ang mga kumadrona sa lugar. Kontento na sila sa donasyon na 1 kilong bigas, buhay na manok, kape at asukal.
Ngunit ngayong matanda na si Lola, hindi niya na kayang makapagpaanak. Hindi niya na kayang buhayin ang kanyang sarili dahil wala na siyang hanap buhay. Kaya doon na lang tumira sa kanya si Auntie na isa namang biyuda para meron siyang makasama at may magsustento rin kay Lola. Si Mama naman ay regular din na nagpapadala kay Lola para sa panggastos nito. Maging ako kapag sumisweldo at nakakapagtabi kaunti ay nagpapadala rin ako para kay Lola. Araw iyon ng Sabado nang bumiyahi ako pauwi ng probinsya. Inihatid lang ako ni Mama sa sakayan ng bus at ako na lang ang mag-isang bumiyahi. Matagal ang biyaheng iyon kaya nabugbog talaga ang katawan ko. Hindi rin ako makatulog ng maayos sa bus dahil masyadong magalaw magmaneho ang tsuper. Kung hindi ka kakapit ay mauuntog ka na lang bigla habang tulog. Noong dumating ang sinasakyan kong bus sa may arko ng Santa Lucia, ay wala na akong nagawa kundi ang bumaba sa bukana. Ayon pa kasi sa konduktor, inilipat na raw ang terminal ng bus sa kabilang bayan, kaya doon na sila didiretso. Mapapalayo lang ako kung doon ako sa terminal bababa, tapos doon sasakay ng tricycle, papabalik. Kaysa doon na mismo sa arko bumaba at doon na rin mag-abang ng tricycle. Pagkababa ko ng bus, ay nag-text ako kay Auntie na nakababa na ako sa may arko ng Santa Lucia. Baka meron siyang mauutosang kapitbahay upang sunduin ako. Nakakailang minuto na akong naroon, wala pa rin akong masakyang tricycle. Madalang na may dumadaan at kung meron man ay meron ng sakay. Hindi rin nagre-reply si Auntie, kaya hindi ko alam kung masusundo niya ba ako. Ilang beses na rin naman akong nakadalaw sa lugar na iyon pero matagal na. At noong dumalaw ako ay doon pa ang terminal ng bus sa mismong palengke ng Santa Lucia kung saan marami ang nakapilang tricycle kaya hindi mahihirapang makasakay. Pero sa pagkakataong iyon ay nasa kabilang bayan na nga. Nakakalampas kalahating oras na akong nakatayo sa gilid ng kalsada katapat ng arko. Nanghihina na ako sa kakatayo, lalo at galing pa ako sa mahabang biyahe. Kahit mabigat ang dala kong backpack, ay sinimulan ko ng maglakad. May mga dala kasi akong dilata na pasalubong kaya mabigat. Lalo na, iyong mga malalaking corned beef na disusi. Paborito daw kasi iyon ni Lola, kaya pinadalhan siya ni Mama ng 10 lata noon. Baka kapag iyon daw ang ipaulam kay Lola, ay ganahan raw kumain at manumbalik ang lakas ng katawan. Sinimulan ko na nga ang paglalakad kahit hindi ko kabisado ang lugar. Kakaiba ang klima noong pagkakataong iyon, malamig at masyadong tahimik. Tila ba may nananahang kakaibang presensya dahil sa kakaibang aura ng paligid. Sinuyod ko ng tingin ang buong lugar na maaabot ng aking tanaw. Wala nang ibang nakikita kundi puro tubuhan, mga malaking puno ng mahogani at puno ng nyug. Hitik pa iyon sa mga bunga at mukhang hindi na nakukuhanan pa ng bunga. Malaki ang ipinagbago ng lugar mula noong huling dalaw ko roon. Wala na ang mga tindahan na nakikita ko dati malapit sa may gilid ng kalsada. Nagtataka rin ako kung bakit nawala ang mga kabahayan sa bahaging iyon. Dati kasi noong huli kong punta roon, natatandaan kong may mga bata pang naglalaro na nagtatakbuhan sa gilid ng kalsada. May iilan ding kalabaw na nakatali roon, pero tila hindi na tinitirhan ang bahaging iyon na aking dinadaanan. Lumiko ako sa kaliwang bahagi ng tubuhan. Base kasi sa aking pagkakaalala, doon iyong dating munting kalsada papunta sa maisan nila Lola. Malayo-layo na rin ang aking nalalakad ay hindi ko pa makita ang bahagi dati na may mga pananim na mais. Lahat doon ay mga tubuhan na. Wala akong ibang ginawa kundi ang magpatuloy sa paglalakad
at umasang pagkarating sa unahan ay may makita akong pamilyar pa sa aking mga alaala. Alam ko kasing pagkalampas noong tubuhan ay dapat makikita na ang bahaging kamaisan at mula doon dire-diretso na lang at makakarating na ako kina Lola pero medyo malayo pa. Inabot na ako ng mahigit 1 oras sa paglalakad hanggang sa marating ko nga ang maisan. Hindi ko alam kung nagpaikot-ikot lang ba ako. Kaya ako inabot ng ganun katagal bago nakarating sa bahaging iyon. Matutuwa na sana ako dahil malapit na iyon sa realidad. Natagpuan ko na nga ang maisan pero napamura na lang ako noong mapagtantong hindi pala ako makakalusot papunta sa kabila. May mataas na harang na barbed wire ang buong paligid at walang lusutan. Hindi ko alam kung hanggang saan nakabakod ng barbed wire dahil mataas na rin ang mga mais at sa kabilang bahagi naman ay matatangkad na tubo naman ang naroon. Nagpatuloy pa ako sa paglalakad. Malayo na ang aking nararating. Pero napagtanto kong lahat ng aking nararating ay nakabakod ng barbed wire. Wala talagang lusutan. Inis akong napatingala sa mayabong na puno. Abot pa hanggang sa gitnang bahagi noon ang barbed wire na kahit akyatin ko ito ay siguradong hindi ako makakatawid sa kabilang bahagi nang hindi ako masusugatan. Mukhang tiniyak talaga ng kung sino mang naglagay noon na walang makakalusot sa kanyang harang dahil sa taas ng bakod na barbed wire. Nagmamaktol na akong lumayo sa lugar na iyon. Naisip kong bumalik na lang sa bukana ng Santa Lucia. Baka may makita akong mga tricycle na pwedeng maghatid sa akin papunta sa bahay para hindi na ako magkandaligaw-ligaw. Plano kong parahin ang unang makikitang tricycle na dadaan. Kahit pa may laman, bibilinan ko na lang na balikan ako pagkatapos nitong maghatid ng pasahero at dodoblihin ko na lang ang bayad basta balikan lang ako. Nag-text din ako at tumawag kay auntie pero hindi ko naman makontak. Mukhang sa signal ang problema. Habang naglalakad ay napapakamot ako ng ulo at naiinis na rin. Hanggang sa mapagtanto ko na parang ibang daan na naman ang aking dinadaanan. Nakalimutan ko na kung saan ba ako dumaan kanina. Nalilito na ako, lalo at magkakapareho ang itsura ng bawat halamang tubo na aking napupuntahan. Nagpapaikot-ikot na ako sabay tingala sa langit. Naging mainit na naman ang araw, naalis ang nakaharang na ulap. Kaya muling tumindi ang init ng sikat ng araw na mas lalong nagpasama sa aking pakiramdam. Sa tingin ko ay naliligaw na talaga ako. Hindi na ako magkanda-ugaga sa paghahanap ng madadaanan hanggang sa nagsimula na akong kabahan. Malinaw na naliligaw na talaga ako. Nakatatlong ikot pa ako sa aking pinanggalingan ngunit bumabalik lang din ako sa same spot kung saan ako unang tumayo. Dahil dito ay inis na akong napasalampak ng upo sa gilid. Sinubukan kong tawagan uli si auntie sa cellphone pero hindi ko pa rin talaga makontak. Basta na lang nawala ang signal. Nawawalan na ako noon ng pag-asa na makabalik sa tamang daan pero pilit kong kinakalma ang aking sarili. Inilibot kong muli ang aking paningin sa buong paligid. Kapag nataranta ako at napanghinaan ng loob, ay mas lalo akong hindi makakapag-isip ng maayos. Kung papaano makakaalis sa lugar na iyon, ipinikit ko ang aking mga mata at pinakiramdaman ang buong paligid. Malamig ang simoy ng hangin kahit pa mainit ang sikat ng araw. May mga boses akong naulinigan sa hindi kalayuan. Sa tingin ko, ay mga taong nagtatrabaho doon. Nabuhayan ako ng loob dahil sa wakas may tao na akong makakausap at siguradong maituturo na ako sa tamang daan. Nagsimula na akong maglakad at tinaluntun ang daan papunta sa direksyon kung saan ko narinig
ang tunog ng mga nag-uusap na tao. Malakas ang kutob ko na marami sila dahil marami ang boses na aking naririnig. Binaliwala ko na ang init ng araw at pangangati ng aking katawan, gawa ng matatalim na dahon ng tubo na sumasayad sa aking balat. Kalaunan ay huminto na ako sa paglalakad. Sa hindi kalayuan ay namataan ko ang isang long bed na truck na pinagkakargahan ng tubo. May mga taong nagtatrabaho doon at mukhang abala sa pagkakarga ng mga tubo. Sa tansya ko, mga nasa 10 hanggang 12 kalalakihan ang naroon na nagtatrabaho. Dahan-dahan akong lumapit at tinawag ang kanilang atensyon. Nagmagandang tanghali muna ako bago ako nagtanong kung saan banda ang labasan ng tubuhang iyon upang makabalik ako sa bukana ng Santa Lucia o doon sa may arko. Kahit lalaki ako, ay na-conscious ako bigla. Lalo na noong makita kong sabay-sabay silang lumingon sa akin at titig na titig. Nagulat ako at bahagyang kinilabutan. Wala kasi sa kanila ang sumagot, basta natahimik lang sila at titig na titig sa akin. Maya-maya ay isa sa kanila ang lumapit sa akin. Isa iyong may edad na lalaki, malaki ang katawan at matikas ang tindig. Sa tingin ko, siya ang driver ng truck, gawa ng may bimpo na nakasampay sa kanyang bato, na madalas makikitang itsura ng mga tsuper. Puno ng tato ang kanyang katawan at may malaking tila ba peklat sa kanyang kaliwang ibabaw na bahagi ng kilay. Nakakunot ang kanyang noo habang nakatingin sa akin. Kahit hindi kagalang-galang ang itsura niya, ay pinilit kong maging magalang pa rin sa pakikipag-usap, lalo at ako ang nangangailangan ng tulong. Buong pagpapakumbaba akong nagtanong sa pangalawang pagkakataon kung saan banda ang daanan papunta sa bukana ng Santa Lucia. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Tila ba mas natuon ang kanyang atensyon sa aking mukha. Maya-maya ay nagsalita ang lalaki, sabay tanong kung saan ba ako galing at kung baguhan lang daw ba ako sa lugar nila. Tumango-tango naman ako at sumagot. Sinabi ko na taga roon ang aking lolo at lola at ilang beses na rin akong nakadalaw doon, pero iyon ang unang pagkakataon na bumiyahe ako na mag-isa at doon lang ako ibinaba ng bus sa bukana. Kaya nahirapan akong tuntunin ang daan papunta sa bahay ng aking lola. Wala rin akong nasakyang tricycle, kaya tinangka ko sanang lakarin na lang. Ngumisi bigla ang lalaki at sinabing talaga daw na hindi ko na maaalala kung saan ang daanan. Dahil binago na ng mga nagsisilbing lider ng pamayanan ang daan papunta doon sa Maisan. Ang nananatili na lang na orihinal ay iyong kalsada papunta mismo sa sentro o doon sa may palengke. Kailangan ko para lumibot sa kabilang bayan nang sa gayon ay makauwi ako sa amin. Lalo at malayo na ang kailangan kong ikutan. Dagdag niya pa, bumabiyahe naman daw sila sa kabilang bayan dahil naroon ang dideliveran nila noong tubo. Kung gusto ko raw, ay pwede naman nila akong isabay at ibaba na lang sa sentro kung saan meron ng masasakyang mga tricycle. Umupo na lang daw muna ako sa harapan ng sasakyan para hindi ako mangati sa bahaging iyon na maraming tubo. Dahil sa pagod at nagugutom na rin ako, kaya hindi na ako nagreklamo pa at pumayag na kaagad. Mas maigi na din iyong may mga kasama ako kaysa mag-isa lang akong sa paghahanap ng nasabing kalsada. Mahirap naman kapag naligaw akong muli dahil baka wala na akong ibang taong makasalubong na maaari kong mapagtanungan. Inabala ko na lang ang sarili ko sa paglalaro ng games sa aking cellphone. Ilang beses ko ring sinubukan na magpadala ng text kay auntie,
pero hindi makalabas ang mensahe ko. Palaging walang signal at kung magkaroon man ay isang guhit lang at nawawala uli. Kaya itinigil ko na ang pagsisend. Noong huminto sila sa pagtatrabaho ay naghanda sila ng pagkain. Inabutan din ako ng dahon ng saging na may lamang kamuting kahoy at 2 pirasong inihaw na maliit na isda. Nagpasalamat naman ako dahil kahit hindi nila ako kakilala ay binigyan pa rin ako ng pagkain. Dahil sa nakakain, nakainom at nakahanap ng komportabling pansamantalang mapagpapahingahan, kaya saglit kong nakalimutan ang kamalasang nangyari sa akin sa buong araw na iyon o iyong aking pagkakaligaw. Matapos kumain ay nakatulog pa nga ako. Doon lang din mismo sa unahan noong truck. Mag-aalas 6 na noon ng hapon nang ako ay magising. Nakita kong tila hindi pa sila tapos. Naisip ko nga na parang ang bagal naman yata nilang maghakot. Hindi ko inakalang aabutin pa sila ng pagdilim. Sa mga oras na iyon, nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Lumabas ako ng truck upang umihi sa unahan. Dala ko pa rin noon ang aking bag kasi nakaramdam ako ng pagkulo ng sikmura. Hahanap ako ng bahagi na pwede kong pagpwestuhan para makapagbawas. Nagpaalam ako sa driver na magbabawas muna. Sabi niya naman na sige raw, pero wag raw ako magtatagal. Dahil hindi naman nila yung tatapusin, aalis na rin kami ilang saglit na lang. Tumango-tango na lang ako at nagmadali na sa paglalakad papalayo para humanap ng pwesto na medyo nakadistansya sa kanila. Habang tahimik akong nakaupo sa bahaging may mayabong na mga talahib, ay naramdaman kong meron ding 2 nag-uusap ang naglakad papunta roon. Tapos sabay silang umihi. Hindi nila napansin na naroon din ako. Habang umiihi sila ay napag-usapan nila na swerte raw ang araw na iyon. Mukhang may magiging pulutan raw sila. Mukhang bata pa raw iyong kanilang natagpuan na lalaking naliligaw. Mukhang taga-syudad nga raw dahil medyo tanga. Hindi nakahalata na nagpapatay lang sila ng oras at naghihintay ng pagdilim. Kung nilakad ko na lang raw ang gilid noong bakod na yari sa barbed wire. Sa may kalsada rin naman ang dulo noon. Pero mas pinili ko raw na makitambay pa. Kapag ang pagkain na raw talaga ang lumapit, ibig sabihin ay iyon talaga ay para sa kanila. Doon ko napagtanto sa kanilang pag-uusap na ako ang kanilang tinutukoy. Ibig sabihin, wala silang balak na ihatid ako sa tamang daan, kundi gagawin nila akong pulutan. Anong klaseng tao ang mga ito? Aswang ba sila o kanibal? Tanong ko pa sa isip ko habang butil-butil ang aking pawis dahil sa takot. Noong umalis ang 2, ay dali-dali na akong nagsuot ng pantalon. Nakapagbawas naman ako kaunti tapos umurong na ang sama ng aking sikmura dahil sa takot. Hindi na ako bumalik pa sa truck. Umikot ako at muling hinanap ang gilid noong bakuran na gawa sa barbed wire. Pero bago pa ako tuluyang makaalis, ay nakarinig ako ng mga kakaibang angil. Nakakapagtaka iyon. Dahil matagal naman ako nagpaikot-ikot roon, ay wala akong nakitang hayop o kahit aso. Bakit doong papadilim na ay meron ng umaangil? Nagmadali na ako sa aking paglalakad dahil nakakaramdam na ako ng kakaiba. Hindi na normal ang mga nangyayari. Napagtanto ko na mukhang totoo ang mga kwento dati ni Lola na may mga aswang sa lugar na iyon. Iyon nga raw ang dahilan kung bakit ayaw rin ni Mama na tumira doon. Dahil sa kumbinsido akong aswang iyong mga manggagapas na nilapitan ko, kaya nagmadali na akong makalayo. Wala na akong pakialam kahit magkanda sugat-sugat pa ang aking buong katawan dahil sa talas ng mga dahon na nasasagi ko. Walang pasubaling tinahak ko na ang daan
na nakita kong medyo maluwag. Sa katagalan, napansin ko na may bakas iyon ng gulong ng truck. Ibig sabihin, iyon na ang daan papalabas o papabalik sa kalsada. Dire-diretso pa ako sa aking pagtakbo. Wala na akong pakialam kung madinig ako ng mga aswang na iyon. Hindi ko kakayanin ang magdahan-dahan sa pagtakbo dahil mabigat ang bag ko. Kaya naging mabibigat talaga ang aking bawat yabag. Hanggang sa makalabas na nga ako sa tubuhang iyon at nakita ko na ang arko sa may bukana. Ang bala ko pagkarating sa arko ay ipagpapatuloy ko pa ang pagtakbo papunta sa direksyon ng palengke. Hindi pwedeng papalabas ng Santa Lucia dahil walang kabahayan doon at wala ring makakatulong sa akin kung sakaling sundan ako ng mga aswang na iyon sa paghabol. Sa katagalan ng aking paglalakad-takbo ay may natanaw akong mga sasakyan pero puro private. Kaya kahit anong kaway ko ay hindi ako hinihintuan. Akala ko na basta makarating ako sa kalsada ay ligtas na ako. Pero mukhang hindi pa pala dahil talahiban ang gilid noon at kung sakaling maabutan ako noong mga aswang at hablutin papunta sa may talahiban ay siguradong walang makakapansin sa akin. Nakita kong may paparating na jeep. Pero sa pagkakaalam ko ay hindi iyon pasaheroan kasi kung didiretsuhin ang daan na iyon ay papalabas iyon ng Santa Lucia. Nang biglang may isang payat na kamay ang humablot sa batok ko. Napangiwi ako sa sakit dahil sigurado akong bumaon ang kukunoon sa akin. Nagsisigaw ako ng tulong habang pilit na kumakawag. Buong lakas akong itinulak noong humawak sa akin, kaya napasubsob ako sa lupa. Pagkalingon ko ay 4 silang naroon. Sa tingin ko ay nakasunod pa ang iba at baka nakasakay doon sa truck. Dahil sa nakahiga ako at nasa harapan ko ang 4 na iyon, kaya kitang-kita ko ang kanilang nakakatakot na itsura. Lalo na ang mapupulang mga mata. Umangil iyong pinakamalapit sa akin at akmang dadaluhungin na ako. Nang makarinig ako ng sunod-sunod na putok ng baril, halos mahimatay ako sa gulat. Nakita kong tinamaan iyong mga aswang at natumba iyong pinakamalapit sa akin. Muli pang nasundan ang mga putok. Nagsiyuko ang mga iyon. Tapos hinila ang isang kasama nila na napuruhan papunta sa may talahiban. Mabilis akong tumayo noong nakita kong wala na ang mga aswang. Noong mapatingin naman ako sa likuran ay nakita ko ang isang pumaradang jeep. Sumisigaw roon sa loob si Auntie at sinasabing siya daw iyon. Madilim na kasi kaya hindi na masyadong malinaw ang imahe ng tao pero nakikilala ko ang boses ni Auntie. Lalo at sinasabi niya rin ang kanyang pangalan habang tinatawag din ang pangalan ko. Napalugmok ako sa lupa dahil sa panghihina at doon na rin ako napaiyak. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil iniligtas niya pa ako sa kamay ng mga aswang. Ang buong akala ko talaga ay iyon na ang aking magiging katapusan. Inalalayan ako ng 2 lalaki. Iyong isa ay nakatyaleko na may nakasulat na Barangay Tanod. Ang isa naman ay nakajacket lang ng itim. Siya iyong may hawak na mahabang baril na sa kalaunan ay napag-alaman kong isa pala siyang pulis. Inalalayan nila ako makasakay ng jeep. Inabutan naman ako ng pulis ng galon na may tubig dahil hindi ako makapagsalita sa sobrang pagod at hingal. Agad nang pinaandar ng driver ang jeep at umalis na kami sa lugar. Inihatid kami noong jeep sa mismong bahay na ni Lola. Nagpapasalamat naman ako sa tanod at sa pulis na kasama ni Auntie sa pagsundo sa akin. Hindi na muna nila ako kinausap ng gabing iyon. Basta hinugasan lang muna ang mga sugat ko at nilagyan ng benda. Tapos pinakain at pinagpahinga na ng maaga. Kinabukasan, habang pinapagkape ako, ay doon na nagkwento si Auntie.
Hindi niya raw alam na hindi niya na-charge ang kanyang cellphone. Kaya hindi niya rin narinig na nag-text ako. Hindi niya naman inaasahan na sa mismong araw na iyon ako darating. Akala ko ay tinext siya ni Mama na paparating na ako, pero mukhang hindi. Naalala ko nga ang sabi ni Mama na i-text ko raw si Auntie kapag malapit na ako para merong magsundo sa akin. Dagdag pa ni Auntie, hapon na noong maalala niya ang kanyang cellphone. Nag-charge muna siya ng 1 oras bago iyon binuksan. Doon niya nakita ang 2 sa text ko. Noong kakababa ko pa lang, nag-alala raw siya bigla dahil hapon na iyon. Tapos ang text ko ay magtatanghali pa lang. Wala rin siyang mahanap na maaarkilang tricycle. Kaya iyong kilala niya sa unahan na may jeep na lang ang kanyang pinakausapan na magsundo sa akin. Ang sabi naman raw ng driver, nakilala ang lugar sa bahagi ng Arco na maraming nawawalang mga tao, lalo na mga dayo. Kaya para makasigurong walang mangyayaring masama, ay dumaan muna raw sila sa barangay at humingi ng assistance na masamahan ng kahit isang tanod lang. Naroon din daw ang pulis na iyon noong magpunta sila sa barangay, kaya sumama na rin sa kanila ang pulis. Alam daw ng pulis ang mga kababalaghan na nangyayari sa bahaging iyon, kaya nagdala siya ng mahabang baril dahil baka raw kailanganin, at hindi nga siya nagkamali, kinailangan nga talaga. Dahil kung wala silang dalang armas, ay baka nanlaban pa ang 4 na aswang na iyon, lalo at ang pulis at ang tanod lang ang kayang lumaban. Matanda na kasi ang driver, kaya maaaring hindi sila aatrasan ng 4 na aswang na iyon kung nagkataong wala silang dalang mahabang baril. Naikwento ko naman ang mga pinagdaanan ko. Kita ang pag-aalala sa mukha ni na Lola at Auntie. Sana raw ay doon na ako sa kabilang baryo bumaba. Hinayaan ko na lang kung mas malaki ang pamasahe, at sigurado may paradahan ng tricycle malapit sa terminal. Itinanong ko naman kung anong nangyari sa shortcut na daan na natatandaan ko noong nagpunta kami doon ni Mama. Panahon na nasa elementarya pa lang ako. Ang sabi naman ni Auntie, isinara na nga raw iyon. Dumanas kasi ng matinding tagutom ang lugar at naging kaliwa kanan ang mga nakawan. Maging ang mga taga-kabilang bayan ay dumadayo rin upang magnakaw. At ang ruta noong shortcut ang madalas daanan dahil hindi madaling mapapansin lalo na kapag gabi. Kaya nagpasya ang lahat ng mga nagmamay-ari ng lupain doon na magkanya-kanyang bakod para isarado ang kanilang lupain. Walang lusutan papunta doon sa shortcut na daan. Ang krisis na iyon din daw ang naging dahilan kung bakit nagsilikas ang mga taong naninirahan sa bahaging iyon na malapit sa may kalsada. Matapos ang mahabang pag-uusap, ay pinaligo na ako ni Auntie at isinama sa isang albularyo. Papatignan raw ako kung wala ba akong nakain na may panghawa ng pagkaaswang, lalo at nakikain rin ako doon. Tapos papatignan rin ang malalim na sugat sa aking bato. Bumaon kasi roon ang kuko ng aswang. Sa awa naman ng Diyos, dahil wala naman raw sa amin ng albularyo, pero binigyan pa rin ako ng langis na pamahid sa sugat mula sa hiwa ng mga dahon at kalmot. May mga dahon din na ipinadala, pangbanli ko raw iyon sa sugat para mas madaling gumaling. Nagpasalamat naman ako sa albularyo bago kami umalis. Nanatili pa si Auntie ng 3 araw bago niya ako iniwan kay Lola. Malapit na kasing mga anak ang isa niya pang anak, kaya kailangan niyang puntahan. Noong kami na lang ni Lola, ay maaga ko siyang pinapakain, at bago pa dumilim, ay sarado na lahat ng bintana at pintuan. Takot na takot ako sa lahat ng mga maririnig kong kaluskos. Pakiramdam ko kasi ay nasa paligid lang ang mga aswang na nag-aabang upang mahablot akong muli.
Makalipas ang mahigit 2 linggo, ay bumalik na rin si Auntie. Isinama niya na ang kanyang anak na bagong panganak. Palagi raw kasing mag-isa lang iyon sa bahay dahil may trabaho ang asawa. Mas maigi na doon na muna iyon sa kanila para mababantayan niya at maaalalayan din sa pag-aalaga ng anak. 2 araw lang magmula noong makabalik si Auntie, ay muli na rin akong bumalik sa Maynila. Hindi na ako kailanman bumisita pa sa lugar ni Lola. Sobra-sobra ang trauma na naidulot sa akin ng karanasan kong iyon. Kahit sa panaginip ay bumabalik sa akin lahat. Hindi ako makapaniwala na ang simpleng pagkakaligaw ay nauwi sa isang nakakatakot na trahedya na muntik ko pang ikapahamak. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito, Sir Carl. Maraming salamat po. Hi, Sir Carl. Magandang umaga po sa iyo. Pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig ng iyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ulayon. 21 taong gulang. Tubong Cotabato po ako, kaya ganito at kakaiba ang pangalan ko. Kabilang din po kami sa isang tribo dito. Pagsasaka ang aming ikinabubuhay. Nanggaling po kami sa lahi ng mga albularyo. Pero siyempre, hindi naman kami lahat ay naging albularyo. Depende na rin kasi iyon kung sino ang mapagkakalooban ng mga kakayahan. Iyon din ang dahilan kaya kami may paniniwala sa mga nilalang ng kabilang mundo. Naaalala ko pa nga noong mga bata pa kami, madalas kaming pagalitan kapag sumasapit na ang pag-aagaw ng liwanag at dilim, tapos nasa labas pa rin kami ng bahay ng mga bata at naglalaro. Lalo na kapag iyong namumula-mula ang kalangitan. Sa mga ganoong oras daw kasi, ay marami ang nagsisilabasang mga engkanto at mga laman lupa. Tapos kapag nabangga namin ang mga iyon, ay basta na lang kaming bibigyan ng karamdaman. Isa sa kamag-anak namin ay nakilala sa aming lugar bilang isang magaling na manggagamot. Siya ay si Lolo Ernesto. Bali na kababatang kapatid siya ng lolo ko. May pagkakataon noon na biglang namaga ang kaliwang paa ni Papa ko. Nagsimula lang sa kaunting pamamaga hanggang sa lumaki na ng lumaki. Ang sabi ni Papa na baka may natapakan lang siyang tinik doon sa bukid, kaya iyon namamaga. Lumipas pa ang ilang linggo at nagtuloy-tuloy pa nga ang pamamaga noon, kaya hindi na rin makapagtrabaho pa si Papa sa bukid. Lalo pa iyong nagpahirap sa sitwasyon namin. Dahil buntis rin noon ang aking ina sa aming bunsong kapatid. Nagpasya sila Papa at Lolo na magpunta sa ospital para maipa-check up, para mabigyan na rin siya ng gamot. Matapos ma-check up ay wala namang makitang kung ano ang doktor. Wala rin daw tinik. Pero niresetahan si Papa ng gamot na pampahupa lang ng pamamaga. Pagkalabas nila ng ospital, ay nagtuloy na lang si Papa at si Lolo sa bahay ni Lolo Ernesto para doon patignan ang kalagayan ng paa ni Papa. Dahil mukhang hindi na normal ang nangyayari, lalo na dahil kahit doktor ay wala namang makitang eksaktong dahilan ng pamamaga. Pagkarating daw sa bahay ni Lolo Ernesto, ay saglit lang na tiningnan ang paa ni Papa. Tapos kumuha ng tubig si Lolo na nakalagay sa baso, dinasalan at ipinainom kay Papa. Pagkatapos lang noon ay pinauwi na rin agad. Kinabukasan lang ay dahan-dahan ang humupa ang pamamaga. Nawala na rin ang pananakit. Gusto ko ring ibagi, Sir Carl, ang narinig kong kwento tungkol doon kay Lolo Ernesto. Noong ipinanganak daw ito ay hindi umiiyak. Kagaya ng ibang sanggol na iiyak talaga pagkalabas. Hindi rin daw dumidede sa kanyang ina ng 9 na araw at 9 na gabi. Pero normal naman ang lahat sa kanya. Hindi umiiyak at walang sakit.
Matapos ang 9 na araw na iyon, ay doon na siya nagsimulang dumede sa kanyang ina. Noong nagbibinata na ito, ay may ginagawa rin daw itong parang ritual. Hindi siya kakain ng 9 na araw at 9 na gabi. Ang sabi niya, hindi naman daw siya nanghihina dahil may nagbibigay sa kanya ng lakas hanggang sa pakitaan siya ng isang nilalang na sa tingin niya ay sugo ng kataas-taasan na siyang gumagabay sa kanya at nagbibigay ng hindi pangkaraniwang mga kakayahan. Una niya raw nakita habang nasa gubat siya ay isang malaking ibon. Tapos sa katagalan ay naging anyong tao na, isa iyong lalaki. Sinabi raw ng lalaking iyon na magiging babaylan si Lolo Ernesto na tutulong sa mga taong may sakit. Magagawa niya rin kausapin ang iba't ibang mga nilalang at kontrolin ang mga elemento ng mundo. Hindi nagtagal ay unti-unti nang napapansin ni Lolo Ernesto ang mga kakaibang kakayahan na nagkakaroon siya. Naikwento niya rin naman ang tungkol doon sa kanyang pamilya, pati na sa mga kamag-anak. Isa sa mga pinsan ni Lolo ay hindi naniniwala sa kanya. Minsan, naroon daw sila noon sa palayan nang hinamon siya ng pinsan niya na patunayan ang kanyang kakayahan. Tanghaling tapat daw noon at tirik na tirik ang araw. Sinabi noon na kung kaya niyang makontrol ang panahon, subukan niyang magpabagsak ng kidlat. Sinabi naman daw ni Lolo na sige, subukan din ng pinsan niya na tumakbo sa palayan. Lahat ng aalisan niyang pinagtapakan ay tatamaan ng kidlat. Tumatawa pa raw iyong kanyang pinsan na tumakbo papalayo. At noong naroon na sa may unahan, ay sinabing, sige raw, simulan na. Nagsimula ng humakbang ng malalaki ang pinsan niya. Bawat alisan noon na tapak ay tinatamaan ng malakas na kidlat. Pero sinisigurado raw ni Lolo na wala iyong kasamang ngipin. Guhit lang iyon ng liwanag na may tunog para hindi mapinsala ang kanyang pinsan. Noong makatatlong hakbang ang kanyang pinsan, bigla na lang daw iyong napalugmok sa lupa dahil sa takot. Nanginginig na raw kasi ang mga tuhod nito. Baka raw sa susunod na tama ng kidlat ay masapul na siya. Lalo at lahat ng kidlat na bumabagsak ay malapit lang din sa kanya. Kaya itinigil na raw ni Lolo Ernesto ang pagpapabagsak ng kidlat. May isa pa raw na kakayahan itong si Lolo. Kapag naliligo siya ay bigla na lang uulan ng malakas. Kapag nakatapos ay hihinto na rin ang pag-ulan. Maraming pagkakataon na rin daw sa kanila na kapag may paparating na bagyo o babagsak na malakas na ulan, ay pinapalihis iyon ni Lolo, tapos bigla na lang liliwanag ang kapaligiran. Maliban sa ulan ay kaya niya rin kontrolin ang kidlat, hangin at apoy. May isang pagkakataon daw na may nadaanan silang taniman ng saging na nasusunog. Kahit tirik ang araw ay bigla na lang pinabagsak ni Lolo ang malakas na ulan sa bahaging iyon, kaya agad na apula ang apoy doon sa sagingan. May naibahagi pa si Papa na kwento tungkol kay Lolo Ernesto. Isang araw daw noon, araw ng pag-aararo nila sa bukid. Maghapon silang nagtatrabaho roon, kaya pagod na pagod ang lahat. Naunang nahiga si Lolo Ernesto sa loob ng kubo at nakatulog agad. Napansin raw nilang may umaaligid sa kubo na isang malaking aso. Napakabangis daw ng itsura noon. At ang kakaiba pa dahil kasing laki iyon ng kanilang kalabaw. Bigla raw nagising si Lolo Ernesto at lumabas ng kubo. Sabay sinigawan ang aso na iyon na kung gusto pa raw nitong mabuhay ay umalis na lang. Walang ano-ano'y biglang kumalma ang anyo noong aso at umalis na lang din bigla. Ayon pa sa kwento ni Lolo Ernesto na meron din daw siyang asawang engkantada at meron silang 2 anak na lalaki. Madalas naman daw na naroon ang mga anak niya sa bahay niya rin mismo. Kaso nga lang, hindi ito nakikita ng karamihan dahil nasaan yung mga engkanto nga ang mga ito. Kapag nga raw naglalaro ang mga pamangkin ni Lolo Ernesto ng Cara Cruz,
ay naroon din ang dalawa niyang anak. Kaso dahil sa hindi naman sila nakikita, kaya nanggugulo na lang. Bigla na lang mawawala ang mga nakatayang barya. Tapos kinabukasan ay makikita uli na nagkalat sa kung saan sila naglaro ng karakrus. Kapag naman may mga batang naglalaro at tawa ng tawa, bigla na lang daw maninigas ang panga at hindi na maisasara ang bibig. Tapos pagkalipas ng ilang minuto ay muli namang babalik sa normal. Kaso nga lang, magkakasakit na ang batang iyon. Kaya ginagamot na lang din agad ni Lolo Ernesto. Heto naman Sir Carl ang isa pang karanasan nila tatay, kung saan malaki ang naitulong ni Lolo Ernesto para mailigtas si Tia mula sa pagkuha ng mga engkanto. Panahon ito na nag-aaral pa daw sila Papa. Noong papauwi na raw sila ay malakas ang ulan, pero hinayaan na nila kung mabasa dahil papauwi na rin naman. Kasama niya noon ang ibang pinsan, kapatid at ang kanyang ate o iyong tiyahin ko na mas matanda kay Papa. Noong makarating sila sa may bandang ilog, ay nagulat sila at nag-alala dahil mataas ang tubig at malakas ang agos. Walang ibang malapit na madadaanan para makauwi, kaya ang ginawa nila Papa ay nagsikuha raw sila ng malalaking bato, iyong sakto ang bigat na mabibitbit nila. Bali karga-karga nila iyon habang tumatawid para magsilbing pabigat at hindi sila madaling matangay ng agos. Noong iyong ate na raw nila ang tatawid, ay bigla iyong nadulas at inanod ng tubig papalayo. Sinabihan daw agad ni Papa ang kanyang kapatid at dalawang pinsan na magmadaling umuwi sa kanila at ipaalam sa kanilang mga magulang na naanod ang kanilang ate. Tapos si Papa ay binaybay ang gilid ng ilog para masundan kung saan dadalhin ng agos ang ate niya. Nagmadali raw na umuwi ang mga pinsan niya at kapatid. Agad ipinaalam sa kanilang magulang ang nangyari. Natataranta daw ang mga iyon at nagmadaling magpunta sa ilog at binaybay din ang gilid para mahanap si Tia. Ang sabi naman ni Lolo Ernesto, kahit natutulog raw siya sa bahay nila, ay nagagawa niyang magliwaliw pa sa ibang lugar o iyong humihiwalay ang kanyang kaluluwa at nagmamatsyag pa rin sa paligid. Nalaman niya agad ang nangyari sa kanyang pamangkin, kaya dali-dali na rin siyang nagpunta sa ilog. Bali ang kaluluwa niya na lang iyon na nagpunta roon dahil naroon lang naman sa bahay niya ang kanyang katawan natutulog. Nakita niyang kada raw humahawak si Tia sa malaking ugat ng puno o sanga ng kahoy na nakabalandra sa gilid ng ilog, ay pinuputol iyon ng mga engkanto para magtuloy-tuloy si Tia na madalan ng agos at malunod. May engkanto raw kasi na nagkakagusto kay Tia at gusto iyong bihagin. Magagawa nila iyon kung mamamatay ang katawan ni Tia. Nahinto sa pag-agos ang katawan ni Tia doon sa isang malaking puno ng balete malapit sa ilog. Pero wala na iyong buhay. Si Lolo Ernesto naman daw ay pinuntahan ang punong iyon. Marami daw siyang naabutang engkanto doon sa puno. Tinanong niya ang mga iyon kung nakita nila ang babaeng kanyang hinahanap, pero walang sumasagot sa kanya. Hinawakan raw ni Lolo Ernesto ang isa sa mga batang engkanto na naroon. Sabay sabing, "Kapag hindi niyo inilabas ang kaluluwa ng anak ko, ay papatayin ko ang batang engkantong ito." Bigla raw natakot ang mga engkantong naroon, tapos may lumabas mula sa kung saan at inilabas ang kaluluwa ni Tia. Ibinalik iyon ni Lolo sa katawan ni Tia. Ang katawan naman daw ni Tia ay naiuwi na nila Papa sa bahay. Akala nila ay patay na talaga dahil hindi na iyon humihinga. Pero makalipas ang ilang minuto ay bigla na lang napabangon at tuloy-tuloy ang pag-ubo na parang nasamid sa tubig. Laking pasasalamat daw nila na nakaligtas pa si Tia. May isa pang naibahaging kwento si Lola sa amin tungkol pa rin kay Lolo Ernesto.
Noong panahong iyon nga raw ay kasagsagan ng panggagambala ng mga engkanto sa lugar. Marami ang nagkakasakit at meron ding mga pinaglalaruan. Sinugod daw ni Lolo ang bahagi ng bundok kung saan namamalagi ang mga matataas na uri ng engkanto at maituturing silang masasamang engkanto dahil lahat ng naidulot nila sa mga tao ay sakit at kamatayan. Hinamon si Lolo ng mga engkanto roon na magkaroon sila ng malaking digmaan. Magtutulong-tulong ang lahat ng naroon laban kay Lolo Ernesto. Hindi raw iyon inatrasan ni Lolo at hindi naman siya nabigo dahil siya ang nagwagi. Dahil doon ay natigil na rin ang sunod-sunod na panggagambala ng mga engkanto sa lugar namin. Meron pa kami isang kamag-anak, Sir Carl, na itago na lang natin sa pangalang Manong. Isa rin siya sa mga nagtataglay ng kakaibang kakayahan. Ayon pa sa kwento ni Lolo ko, ay may kakayahan raw iyong si Manong na magtawag ng mga ahas. At madalas niyang tawagin ay iyong makamandag na ahas na kilala sa tawag na Black Mamba. Nagagawa raw iyong utusan ni Manong sa mga gusto niyang ipagawa rito. Minsan raw ay pumupunta siya sa ilog upang manguha ng pang-ulam, pero wala siyang dalang pana o kahit anong pangisda. Uutusan niya lang ang ahas na ikuha siya ng isda, at kapag lumutang na iyon, ay siguradong meron ng dalang igat o kung anumang isda ang una noong nakasalubong. Nakakapanggamot din daw si Manong ng mga nakagat ng ahas at iba pang mga hayop o insekto. Iyon nga lang, ang kapalit para sa kakayahan niyang iyon ay ang pagiging mabigat ng grasya. Kahit anong pagsisikap ang gawin niya, kahit sa pagtatanim, ay halos wala siyang maani sa kanyang mga tanim na mais o palay. Mabanggit ko lang pala, Sir Carl, ang maiksi kong karanasang ito. Noong nag-aaral ako, bago kami nagpa-enroll na magpipinsan sa high school, ay naisipan naming dumaan kay Lolo Ernesto para manghingi ng pampaswerte sa mga chicks. Iyon bang magiging lapitin kami ng mga chicks? Pagkarating namin sa bahay niya ay sinabi nga namin ang aming pakay. Pinakuha niya naman kami ng basong may tubig. Tapos may mga kataga siyang iniusal roon. Pinainom niya iyon sa amin. Iyon na raw yun. Matapos na noon ay nagpatuloy na kami sa pagpunta sa paaralan para magpa-enroll. Pagkarating namin sa school ay nagulat kami dahil karamihan ay nakatitig sa amin, lalo na ang mga kababaihan. Tapos noong naroon na kami sa kantin ay may isa sa unahan na nagsalita. Ang sabi, regards daw sa naka-blue. Ako lang naman ang nakasuot ng blue sa amin. Kaya nagkantsawan kaming magpipinsan at napangiti na lang. Alam naman namin na epekto iyon noong ginawa ni Lolo Ernesto. Noong nagsimula na nga ang klase ay maraming kalalakihan ang galit sa amin dahil bakit daw palagi na lang nasa amin ang atensyon ng mga babae. May ilan din kasi sa mga babae ang nagpapadala sa akin ng love letter pero hindi ko na lang din pinapatulan. Noong nag-aaral pa ako ng high school, Sir Carl, isa rin sa mga pinsan ko na kaklase ko ay nagtataglay ng kakaibang kakayahan. Isang araw noon, papauwi na kami galing sa paaralan. Malayo pa ang aming lalakarin at nataong makulimlim ang panahon dahil tagbagyo noon. At kung biglang bumagsak ang ulan ay wala kaming masisilungan. Sabi ko sa pinsan ko, "Insan, patay tayo nito. Pabagsak na ang ulan, no? Sigurado aabutan tayo. Kahit pa tumakbo tayo ng mabilis, wala pa naman tayong payong. Wala ring bahaging mapagpapasilungan. Lagot na talaga ang mga notebook natin pati ng mga papel." Nakangiti naman siyang sumagot. "Ano ka ba, pinsan? Ako bahala dyan. May paraan ako sa problema mo." Sabi ko naman, paano? Basta, relax ka lang." Wika niya pa. Nagtuloy pa nga kami sa aming paglalakad at hindi nagtagal ay tila nasa ibabaw na namin ang maitim na ulap
at mukhang babagsak na iyon, lalo at lumalamig na rin ang hangin. Nakita kong may mga salita siyang ibinubulong, sabay ihip pa itaas. Tapos sinabi niya sa akin, "Okay na, hindi na babagsak rito yan." Nagtaka ako sa sinabi niya, kasi madilim pa rin naman ang paligid namin. Ilang saglit lang ay unti-unting nahawi papalayo ang makakapal na ulap at napunta sa kabilang bahagi ng bundok. Muli na ring lumiwanag sa aming nilalakaran. Tapos sabi niya, "Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ako bahala dyan." Sinagot ko naman siya, "Anong ginawa mo roon?" "Inusalan ko lang ng salitang Latin para makontrol ang hangin at panahon. Pinaurong ko lang kaunti doon sa kabilang bahagi para doon na bumagsak ang ulan." Napapakamot na lang talaga ako ng aking ulo dahil hindi ko akalain na meron din pala siyang itinatagong kaalaman. Minsan ko na rin siyang nakitang nagpahupa ng apoy gamit lang ang isang palakpak. Maging ang pagdurugo ng sugat ay kaya niya ring pahintuin. Ayon pa sa kwento sa amin ni Lola, noong taong 1970s, ay kakaunti pa lang silang mga nakatira sa baryo namin. Magkakalayo bawat pamilyang nakatira. Sa bahagi nga nila ay 3 bahay lang sila roon na magkakamag-anak. Isang umaga raw noon, habang naroon sila sa kanilang bahay ay may nakita silang mga paparating na mga kalalakihan na merong dalang mahahabang baril. Sigurado daw sila na hindi ang mga iyon sundalo dahil hindi naman naka-uniforme. Agad silang nagtakbuhan. May hinala raw kasi sila na hindi maganda ang pakay noong mga paparating. Uso raw kasi noon iyong mga armadong nanloloob ng mga kabahayan, magnanakaw at mananakit, at kung may matipuhang kababaihan ay siguradong kanilang pagsasamantalahan. Kaya naman alerto sila kapag may mga paparating na ganong armado. Magkakasama nga silang tumakbo papalayo hanggang sa makarating sila sa mga damuhan. Ang sabi raw ni Lolo Ernesto na magsidapa ang lahat at huwag maingay dahil siya na ang bahala. Kaya sinunod nila iyon. Ilang saglit lang daw ay biglang nagkaroon ng makapal na hamog ang kapaligiran. Hindi lang sa mismong kinadapaan nila, kundi malawak na bahagi ang nasakop ng makapal na hamog na iyon. Dahil doon ay imposible na silang makita ng mga humahabol na mga armadong kalalakihan. Nagpaikot-ikot lang daw ang mga kalalakihang iyon pero hindi talaga sila nahanap. Hanggang sa magsawa na lang sa kakaikot at umalis na. Ako naman, Sir Carl, ay merong naging kaibigan na meron ding kakaibang kakayahan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ador, na naginip daw siya na kausap niya ang isang kalabaw at sinabi noon sa kanya na bibigyan siya nito ng ngipin. Kaya ipinagkaloob raw sa kanya ang ngipin na iyon. Binilinan siya na gamitin sa pagtulong sa kapwa at huwag sa gawaing masama. Tapos nagising siya dahil bigla siyang nakaramdam ng pagkaihi. Kaya lumabas siya ng bahay para doon umihi. Nakatitig lang siya sa lupa nang makita niya ang isang bagay na nagliliwanag ng puti. Nilapitan niya raw iyon at tinignan ng malapitan. Laking gulat niya dahil isa nga iyong ngipin ng kalabaw. Doon niya muling naalala ang napanaginipan niya na binigyan siya ng kalabaw ng ngipin. Ganun na ganun ang itsura. Dahil sa madaling araw pa noon at inaantok pa siya, kaya inilagay niya na lang sa bulsa at muli nang bumalik sa silid at natulog. Kinabukasan, inutusan siya ng kanyang ina na magigib ng tubig para sa inumin. Kaya dali-dali niyang kinuha ang container na igiban. Ang igiban daw nila ay doon pa sa kabilang bundok, kaya medyo malayo rin talaga. Pagkarating niya raw doon ay agad siyang naglagay ng tubig. Noong mapuno ay agad na siyang umuwi. Nagulat raw siya dahil hindi siya nabigatan sa kanyang pagpasan. Samantala dati, kailangan niya pang bumuelo ng todo
para maipatong iyon sa kanyang balikat. Sinimulan niya na raw ang paglalakad. Nakalampas na siya sa bahaging madalas niyang pagpahingahan, ay hindi pa rin siya nakakaramdam ng pagod, kaya hindi na siya nagpahinga. Ang madalas daw kasi ay nakakatatlong pahinga siya bago makarating sa kanilang bahay. Pero sa pagkakataong iyon, nakarating na lang siya sa bahay ay hindi man lang siya nakaramdam ng pagod at parang ang gaan-gaan lang daw noong dala niya. Noong maibaba niya raw ang container, ay nakaramdam siya ng parang may makating bagay na sumasayad sa kanyang hita. Kaya kinapa niya ang kanyang bulsa dahil baka may bato na siyang tumatama sa hita niya. Doon niya nakita na naroon ang ngipin ng kalabaw na nadampot niya noong nakaraang gabi. Kaya sa tingin niya iyon ang dahilan kaya naging magaan sa kanya ang container at hindi siya nakakaramdam agad ng pagod. Magmula raw noon ay dala-dalawang container na ang dinadala niya kapag mag-iigib. Pero ganun pa rin daw ang pakiramdam niya. Hindi siya nabibigatan at hindi rin napapagod. Napapansin raw iyon ng mga taong nakakakita sa kanya. Ang hindi nila alam na meron pala siyang tangan na ngipin ng kalabaw. Kaso nga lang, merong kaunting problema doon. Dahil kapag pinupuna raw siya ay bigla na lang mawawala ang bisa. Hindi niya na makakayang buhatin ng sabay ang dalawang container. Kaya ayaw na ayaw niya na may pumupuna sa kanya kapag nagbubuhat siya ng mabigat. Nagsimula na rin siyang matutong maghilot ng mga pilay. May isang matanda raw doon na hindi naniniwala na may kakayahan iyong kaibigan ko sa panghihilot. Kaya sinabi niya raw, "Sige, subukan natin. Manghuli ka ng manok, tapos balian mo ng paa. Hihilutin ko at muli ang makakalakad." Noong una ay ayaw pa raw noon, pero dahil sa gusto ngang patunayan na hindi totoo ang sinasabi ng kaibigan ko, kaya ginawa na lang din daw. Noong mabalian na ang manok ng isang paa, ay sinabi raw ni Ador, "Sige, subukan mong patayuin kung makakalakad pa ba." Ginawa naman daw ng matanda, pero hindi na talaga makatayo ang manok dahil balik nga talaga ang paa noon. Kinuha nga raw iyon ng kaibigan ko. Hinaplos-haplos niya lang ang binti at may ibinulong na mga salita, tapos muli niyang inihagi sa lupa. Pagkalapag lang daw ng manok sa lupa ay kumaripas ito ng takbo papalayo. Gulat na gulat raw ang matanda at nagsimula ng maniwala sa kanya. Ito namang isa ko pang ibabahagi ay tungkol sa aking lolo sa tuhod. Bali tatay ito ng aking lola sa father side. Isa rin daw itong babaylan na nanggagamot. Pero marunong din daw siyang mambarang. Hindi ko lang alam kung barang talaga iyon kasi ang tawag sa lingwahe namin ay ramot. Iyong merong kakayahan na pumatay ng tao kahit malayo pa iyon. Isang araw daw noon, dumayo sila sa kabilang barangay para sa kasal ng kuya ni lola ko. Pagkarating doon ay nakahanda na silang lahat sa seremonyas. May dala rin silang banda na puro matatanda ang mga tumutugtog. Matapos ang kasal ay sinimulan na ang kasiyahan. Pinasayaw ang bagong kasal. Nang bigla na lang daw natumba sa gitna habang nagsasayaw ang kuya nila lola o iyong lalaking ikinasal. Lumapit daw agad ang tatay ni lola at pinulsuhan ang kanyang anak. Agad daw iyong sumigaw at sinabing nagpunta sila sa lugar na iyon para sa kasal o sa kasiyahan, hindi para makipagsubukan ng kakayahan. Pero hindi pa nila alam kung sino sa mga naroon ang salarin. Agad ginamot ng tatay nila lola ang kanyang anak. Pinainom ng tubig na inorasyonan. Doon pa lang ito nagkamalay at nahimasmasan. Kinuha daw ng tatay ni lola ang kanyang mga gamit, tapos may ipinasuot sa asawa, pati kina lola, para hindi sila tablan kung may magbato uli ng palipadhangin sa kanila o tigalpo. Pagkatayo raw ng tatay nila lola ay sinabi noon, "Ano? Tapos na kayo?
Ako naman! Tapos kaagad kumumpas gamit ang kanyang hintuturo sa mga kabahayan. Biglang may mga nahimatay na kabataan sa loob noon. Bawat bahay raw na naroon ay may umiiyak na sa loob. Hanggang sa may nagsisigaw na sinasabing itigil na raw ni Lolo ang kung anumang ginagawa niya. Humihingi na raw sila ng tawad. Ang may gawa daw noon ay isang dayo na nakikituluyan lang doon. Pero dahil sa ibinatong palipadhangin ni Lolo ay marami ang tinamaan at nadamay. Kaya umamin na agad ang mga naroon kung sino ang may gawa noon. Sinabi raw ni Lolo na hindi man lang iginalang ang masayang selebrasyon at pinagtripan silang subukan. Ipinagpatuloy pa rin daw ang kasiyahan matapos ang insidenteng iyon. Hanggang dito na lang po ito. Hi, Sir Carl. Kumusta po? Nais ko na rin kumustahin lahat ng taga-subaybay ng iyong channel. Naway nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Ako po uli ito, si Juancho. Muling nagbabalik para sa isa na namang kwento ng kababalaghan mula sa aking Lola Caridad. Kinalakihan ko na ang mga kwentong kababalaghan na isinasalaysay sa akin ni Lola Caridad na tungkol sa mga aswang na hango naman sa tunay na mga pangyayari na kanyang naranasan o di kaya narinig mula sa kanyang mga kamag-anak, kakilala at mga naging kaibigan. At ngayon nga ay isa-isa kong ibabahagi sa inyo. Simulan na natin ang kwento. Alam nating paborito ng mga aswang na biktimahin o kainin ang mga buntis, sanggol o mga bata. Pero ayon pa sa kwento ng mga matatanda, gusto rin nila ang amoy ng mga taong may sakit. Kaya kapag walang makitang buntis o sanggol, ay sunod nilang hahanapin ang mga taong may malalang karamdaman. Iyon raw ang mas mabango sa kanilang pang-amoy, pangalawa sa mga buntis at sanggol. Ang ilalahad kong kwento sa inyo ngayon ay tungkol sa mga aswang na ang mga may sakit ang paboritong biktimahin. Ayon pa sa kwento ni Lola Caridad, ito ay nangyari sa isang barangay sa Cabanatuan noong taong 1977. Mahilig daw noon mag-invest ng lupa si Lola Caridad o namimili siya ng mga lupain sa tuwing merong makikitang ipinagbibili na abot naman sa perang meron siya. Ang sabi niya kasi, nagmamahal ang lupa sa katagalan at maibibenta sa mahigit pa sa 10 doble ng halaga kung magkano mo ito nabili pagdating sa hinaharap. Bumibili siya ng mga lupain na hindi pa masyadong nade-develop sa murang halaga. Ang sabi ni Lola, may ibinenta sa kanyang lupain sa Cabanatuan sa murang halaga, kaya binili niya iyon agad. Ang lupang iyon raw ay may 2 ektarya ang sukat, kaya't sapat para sa munting farmhouse at botanical garden na matagal niya ng pangarap. Ilang taon din bago natapos ipaayos ang farm bilang bakasyunan. May mga tanim na puno ng saging sa palibot ng farm. Pinasadya ni Lola na hindi tanggalin ang mga punong iyon noong paggawan niya ng plano ng farm. Nagpalagay din si Lola ng maliit na fish pond para sa mga alagang isda ni Lolo Juanito. Pagkatapos makumpleto ng construction, ay pinuntahan nila Lolo at Lola ang farm na bagong gawa para daw mabinyagan. Parang second honeymoon na rin nila iyon bali. May katiwala silang kinuha para magbantay sa farm na iyon at mag-alaga kapag wala sila. Kailangan din ni Lola ng all-around na katiwala at marunong sa paghahalaman para mapaganda ang kanyang mini botanical garden. May sariling cabin ang pamilya ng katiwalang si Mang Herminio sa loob ng farm. Pasadya iyon ni na Lolo para hindi na mahirapan ang tagabantay.
Noong magpunta nga sila roon ay sinalubong sila ng katiwalang si Mang Herminio at ang asawa nitong si Manang Luz. May kambal itong anak na babae, sina Minda at Nina, parehong 8 taong gulang. Pagkarating pa lang nila sa farm ay napansin daw ni Lola Caridad na maputla ang isa sa mga kambal, si Nina. Pero hindi na siya nagtanong sa mag-asawa tungkol doon bilang respeto sa buhay pamilya ng mga ito. Pinaghanda sila ng pananghalian ni Manang Luz habang inaasikaso naman ni Mang Herminio ang sasakyan ni Lolo Juanito na na-flat ang gulong noong malapit na sila sa farm. Saglit na nagpahinga sina Lolo at Lola dahil sa pagod sa biyahe. Bandang hapon ay nagpaalam sina Manang Luz at Mang Herminio na lalabas muna sila para makipaglamay sa namatayang dating kapitbahay sa kabilang barangay at babalik bago maghapunan. Nakapagluto na rin naman daw si Manang Luz ng hapunan kaya iinitin na lang pagka-uwi nila. Bago mag-alas 7 ng gabi ay nakauwi na rin naman ang mag-asawa. Inaya ni Lola Caridad ang mga ito na saluhan sila sa hapunan. Napansin daw ni Lola ang pananamlay ni Manang Luz habang naghahapunan. Kaya kinumusta niya ang pakiramdam nito at tinanong kung bakit tila matamlay. Si Mang Herminio naman ang sumagot sa tanong ni Lola Caridad. Kalaro daw ng mga anak nila ang batang namatay. Masayahin daw iyon at maliksi. Pero noong bigla ang tinamaan ng sakit sa baga, ay doon na nagbago ang lahat. Hanggang sa hindi na nga kinaya ng katawan at bumigay na rin at naratay sa higaan. Tanggap naman daw ng mga magulang ng bata ang kahantungan ng anak nila dahil wala silang pampagamot. Pero ang hindi daw matanggap ng mga magulang nito dahil hindi ang mismong sakit ang pumatay sa bata, kundi pinatay raw ito. Ikinagulat daw ni Lola ang narinig at nagtanong kung sino namang walang puso ang papatay sa isang musmus na may sakit na. Tinanong din ni Lola kung saan at papaano pinatay ang bata. Si Manang Luz na ang sumagot. Naiwan lang daw sa bahay ang bata nang maghatid ang ina nito ng hapunan sa asawa na medyo ginabi na sa bukid. Pagbalik daw nito ng bahay ay nadatnan daw ang bata, nawakwak na ang tiyan at wala na ang mga laman loob. Naggalat na rin daw ang dugo sa papag kung saan ang bata natutulog. Wala na rin daw puso ang bata. Hindi pa rin daw tumitigil sa pag-iyak ang naghihinagpis na ina ng bata. Nawawalan daw ito ng ulirat pagkatapos tumangis ng matagal at kapag nagigising mula sa pagkahimatay ay muling babalik sa pag-iyak. Hindi na rin halos kumakain. Awang-awa na raw si Manang Luz sa dating kapitbahay. Nag-iisang anak daw iyon ng mag-asawa at sobrang bait ng bata. Kaya maging si Manang Luz ay hindi rin matanggap ang sinapit ng batang iyon. Hindi na raw bago kay Lola ang mga ganoong kwento dahil sa dami na kanyang napagdaanan at karanasan sa kababalaghan. Kaya hindi siya nagulat pa. May hinala siyang hindi isang pangkaraniwang tao ang may gawa noon sa bata, pero nanatiling tikom ang bibig ni Lola. Itinanong ni Lola kung nahuli ba ang may sala, pero ang sabi ay hindi raw. Hindi lang daw iyon ang unang beses na may nangyaring ganoon sa kanilang bayan. May isang dalagita raw na sakitin ang inabutan din ng ina nito sa bahay na wala ng buhay at nasimot na rin ang laman loob. Kahalintulad noong nangyari sa bata. Ang nakakabahala pa raw ay nagagawang pumasok ng salarin sa loob ng tahanan para makapambiktima ng kawawang may sakit. Nais daw ni Lola Caridad na sumama sa burol ng batang iyon sa kinabukasan para makiramay at makapag-abot ng kaunting tulong sa pamilya ng naulila. Ganoon kasi sa probinsya noong araw. Kahit hindi kakilala ang namamatayan, ay marami ang nakikiramay. Pagkatapos ng hapunan ay maagang nagpahinga sina Lolo at Lola.
Maaga raw kasi silang mag-iikot sa farm kinabukasan at nais din lumabas para mamili ng mga kakailanganin pa para sa farmhouse. Mahimbing na ang tulog ni Lola Caridad nang makarinig siya ng tila na basag na paso mula sa kanyang mini garden. Nakaharap kasi sa mini garden ang silid nila ni Lolo Juanito. Kaya't dinig iyon sa silid nila. Ang akala raw ni Lola Caridad ay magnanakaw ang naroon, kaya't ginising nito si Lolo Juanito para tignan ang nabasag sa garden. Pupungas-pungas ng mata si Lolo Juanito habang bumabangon. Wala sa loob na lumapit sa bintana na nasa gilid ng kama at hinawi ang kortina para silipin ang ingay na nagbumula sa garden. Nanigas daw sa kinakatayuan si Lolo Juanito habang nakatitig sa garden. Tinanong daw ni Lola ng pabulong si Lolo kung bakit ito parang namaligno, pero hindi raw ito sumasagot. Tumayo na raw si Lola Caridad para tignan ang garden. Nanlaki raw ang mga mata niya pagkakita sa tatlong nilalang na hindi mawari ang anyo. Ang sabi ni Lola, may tatlong maiitim na nilalang ang naroon sa garden nila. Ang bulto ng mga pangangatawan nito ay tila sa tao, pero punong-puno ng itim na balahibo ang buong katawan. Walang saplot ang mga ito at palakad-lakad sa garden at parang may hinahanap. Maliwanag daw sa garden dahil nagpalagay sila ng mga ilaw roon, kaya't kitang-kita ang mga iyon. Hindi lang gaanong makita nila Lolo at Lola ang mukha, pero sigurado daw sila na hindi mga normal na tao ang kanilang nakikita. Nang tila naalimpungatan daw si Lolo, ay sumigaw ito at minura ang mga nasa labas para lumayas sa kanilang bakuran. Matulin daw na nagtakbuhan ang mga iyon patungo sa pader ng bakuran at tumalon doon. Mabilis daw at maliliksi ang kilos ng mga nakita nilang kakaibang nilalang. Tinanong daw ni Lolo si Lola kung ano ang nakita nila. Ang sagot ni Lola ay aswang ang tatlong iyon. Alam ni Lolo na mahilig sa kwentong aswang at katatakutan si Lola, at marami itong alam tungkol sa mga nilalang ng kadiliman. Ang sabi ni Lola na imposible raw na normal na tao ang mga iyon dahil mukhang hayop ang anyo, pero sa dalawang paa naman nakatayo. Malabo din daw kasi na gorilya o unggoy dahil hindi mahaba ang mga braso. Malalaking nilalang ang mga nakita nila at kapareho daw iyon ng anyo ng mga kwentong aswang ng lola ni Lola Caridad. Hindi na sila nakatulog pang muli dahil sa nangyari at nag-aalala sa mga kasama nila sa farm. Hindi naman kasi sila makalabas para bisitahin ang mga ito dahil sa takot na baka bumalik ang mga nakakatakot na nilalang na kanilang nakita. Pumutok na ang liwanag ng araw at kinumusta ni Lola Caridad sina Manang Luz para tiyakin kung ayos lang daw ba ang mga ito. Ikinuwento ni Lola Caridad ang tungkol sa nakita nila at sinabihan ang mag-asawa na huwag nang lalabas ng gabi dahil delikado. Nakiusap si Lola Caridad na huwag nang ikwento sa iba ang nakita nila para makaiwas sa tsismisan at ayaw niyang mas matakot pa ang mga taong taga roon. Subalit hindi rin naitago ang tungkol sa tatlong kakaibang nilalang na nakita nila dahil may dalawang lasing daw na papauwi noong gabi at nakita ang tatlong nilalang na puno ng balahibo ang katawan. Malapitan daw nilang nakaharap ang isa sa mga iyon na tumalon mula sa bakod ng farm at lumingon pa nga sa gawi nila. Kulubot daw ang mabuhok na mukha noon. Maitim ang mga mata at may matatalas na ngipin. Nagtakbuhan daw sila papalayo dahil sa takot at sa tingin din nila ay mga aswang nga iyon. Bandang tanghali ay dinalaw ng ilang taga roon sina Lola Caridad at Lolo Juanito para kumustahin ang mga ito. Dahil na rin sa balita ng dalawang lasing sa kanila at sa kumalat na may aswang na sa kanilang lugar.
Walang nagawa si Lola Caridad kung hindi ang magkwento sa kanilang nakita at ipakita na rin ang ilan sa mga paso na nabasag. Ang sinabi lang ni Lola Caridad ay nakita nila ng malayuan ang tatlong nilalang at hindi nila matiyak kung tao o hayop dahil puno nga ng balahibo ang buong katawan noon. Hindi na siya nagsabi nang hinala niya kung ano nga ba ang kanilang nakita at baka pagmulan pa ng pangamba ng mga taga roon. Nang makaalis ang mga bisita ay pinuntahan ni Lola Caridad ang cabin ni Manang Luz para naman kumustahin ang anak nito. Napansin niyang hindi lumalabas ang isa sa mga kambal. Pinapasok siya ni Manang Luz sa silid ni Nina para kumustahin ito. Nilalagnat ang bata at walang ganang kumain. Tinatanggihan ang pagkaing isinusubo ng kakambal. Hindi maipaliwanag ni Lola Caridad pero kinakabahan siya para sa bata. Naalala niya ang 2 kaso ng mga may sakit at nakitang wakwak ang mga tiyan at biglang naalala ang mga kakaibang nilalang sa garden niya noong nagdaang gabi. Ang sabi ni Manang Luz na may hinala siya na kung ano ang nakita ni Lola Caridad sa garden at ang pumatay sa mga may sakit sa lugar nila. Ang sabi ni Manang Luz ay alam daw niyang aswang ang mga iyon na pumapatay sa mga taga-lugar. Kinakabahan daw ito para sa anak dahil ang kutob nito naroon sa garden ang mga aswang na nakita ni Lola Caridad dahil naaamoy nito ang anak niyang may sakit. Pinagmasdan ni Lola Caridad ang bata. Inaya raw niya si Manang Luz na dalhin na sa ospital ang anak para ipagamot. At sagot na ni Lola Caridad ang pagpapagamot dito. Hindi matiis ni Lola na may inosenteng bata ang mabibiktima at mamamatay katulad ng nangyari sa kalaro nito. Agad na sinabihan ni Lola Caridad si Mang Herminio na ihanda ang kotse para dalhin ang bata sa ospital. Agad namang tumalima ang ama ng bata para isugod na nga sa ospital si Nina. Sumama si Lola Caridad at lolo Juanito para tiyaking maaasikaso ng maigi ang bata pagkarating doon. Isinama rin si Mina sa ospital dahil ayaw naman itong magpaiwan. Matapos ang ilang test ay lumabas na may tigdas ang bata at mahina rin ang resistensya nito. Na-confine si Nina at ilang araw nitong kailangan manatili sa ospital. Ikinuha ni Lola Caridad ng pribadong silid si Nina para masigurong ligtas ito. Nagbilin din siya kay Manang Luz na wag iiwanan mag-isa ang bata sa loob ng silid. Mahirap na daw dahil baka balikan ng mga aswang. Nagpasalamat naman ang mag-asawa sa kabutihan ni Lola Caridad. Kinahapunan ay nagtungo sina Lola sa burol ng batang kapitbahay ni Mang Herminio. Ipinakilala sila nito sa ina ng bata na si Aling Auring. Nag-abot din si Lola Caridad ng abuloy bilang kaunting tulong para dito. Nagkwento si Aling Auring tungkol sa anak kung gaano ito kabait at sobrang masiyahin. Ang pangarap daw nito ay maging doktor para papagalingin niya ang mga batang may sakit na katulad niya. Naluha si Lola Caridad habang nakatitig sa mukha ng bata na nasa loob ng kabaong. Naalala ni Lola na tanungin si Aling Auring kung may napapansin ba ito sa paligid nila tuwing gabi mula noong magkasakit ang bata. Napasinghap daw si Aling Auring. Nabanggit nito na may mga pagkaluskos sa labas ng kanilang bahay tuwing sasapit na ang gabi. Minsan naman daw ay parang may tao sa kanilang bubong. Ang akala raw nilang mag-asawa ay magnanakaw lang o masamang tao na may tangkang masama sa kanila. Pero wala naman daw silang yaman para pagtangkaan silang nakawan. Nandilat ang mga mata nito habang nakatingin kay Lola Caridad. Alam nito ang tungkol sa kwentong aswang na gumagala sa lugar nila at namataan ang mga iyon sa labas ng farm nila Lola. Hindi inakala ni Lola Caridad na sa farm nga nang galing
ang mga nakakatakot na nilalang na sa tingin niya ang anak ni Manang Luz ang nakursunadahan dahil may sakit na nga ang bata. Muling napahagulgol ang ginang sa narinig. Walang nagawa si Lola Caridad kundi ang aluhin at pakalmahin ito. Bago umalis sina Lola sa burol ay dumating ang kapitan ng barangay at nagsabing magruronda na sila sa gabing iyon para masiguro ang kaligtasan ng lahat sa kanilang barangay. Saglit lang na nakipag-usap sina Lola sa kapitan bago umalis dahil gabi na rin. Naisipan ni Lola Caridad na bumalik sila sa ospital para dala ng pagkain ang mag-ina ni Mang Herminio. Dumaan sila sa isang kainan para bumili ng makakain bago dumiretso sa ospital. Pinagsaluhan nila sa silid ang dalang pagkain. Hindi pa rin gaanong kumakain si Nina, pero bumubuti na raw ang kulay nito sa mukha nang bumalik sila sa gabing iyon. Matapos kumain ay wala sa loob na lumapit si Lola Caridad sa bintana at sumilip sa labas. Nasa ikatlong palapag ang silid ni Nina, kaya't hindi gaanong kataasan at kita ang mga nangyayari sa labas ng ospital. Kita rin mula roon ang parking lot kung saan nakaparada ang kotse nila. Napakunot noo daw si Lola Caridad nang mapansin na may 3 anino na nasa likod ng isang sasakyan. Ayaw niya daw mag-isip ng kung ano-ano sa mga oras na iyon, pero kapareho ang bulto ng mga iyon sa 3 nakita niya doon sa garden. Sinabihan niya ang mga kasama sa loob ng silid, kaya sumilip din ang mga ito. Napaantanda raw si Manang Luz nang makita ang mga iyon. Sigurado raw ito na mga aswang ang mga iyon at sinundan sila kung nasaan ang anak na may sakit. Ang sabi naman ni Lola Caridad ay posibleng nagpunta roon ang mga iyon dahil nasa ospital ang karamihan ng mga may sakit. Natakot si Manang Luz sa narinig. Kinabahan na baka mag-anyong tao ang mga aswang na iyon at pumasok sa ospital sa kabiktimahin ang kanyang anak. Nagbilin si Lola Caridad na huwag iiwan ang anak ng mag-isa at huwag magpapapasok ng iba sa silid nang hindi nila kakilala. Nagpaumaga na rin doon sina Lola sa ospital dahil natatakot din silang lumabas upang puntahan ang sasakyan sa parking lot. Kinabukasan na sila umuwi at nagpahatid kay Mang Herminio. Noong nasa farm na sila ay pinayagan nila ang driver na bumalik sa ospital at dalhin ang sasakyan para magamit nito kapag merong kailangan bilhin o kailangan puntahan. Ilang araw ding namalagi si Nina sa ospital at ilang araw din na walang naliligaw na kung anong nilalang sa garden ni na Lola Caridad. Napansin din niya ang mga nagruronda kapag napapadaan ang mga ito sa harap ng farm. Matapos ang 1 linggo, ay nakauwi na rin si Nina at masigla na ulit ang bata. Hindi na rin nagpakita pang muli ang aswang sa garden niya. Ibinili ni Lola Caridad na huwag hahayaan ang mga anak sa bahay, lalo kapag may sakit ang mga ito. Sabihan lang daw siya at kung kailangan nilang magpagamot, hanggat maaari ay patingnan agad sa doktor o dalhin sa ospital para sa kaligtasan ng mga ito dahil baka puntahan ng mga aswang kapag tuluyan niyang nagkasakit ang mga bata at nanghina. Umuwi na rin sa Rizal sina Lola matapos ang 2 linggong bakasyon sa kanilang bagong farm. Ibinenta na rin ni Lola ang farm na iyon makalipas ang 2 dekada. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang araw po, Sir Carl. Pati na rin sa mga tagapakinig mo dito. Bago ko po simulan ang aking kwento, ay gusto ko lang po ipaalam sa inyo na masyado na akong naaadik sa background music nyo. Iyong nasa simula ng bawat video o iyong lalalalala. At syempre, pati na rin sa mga kwento mo. Dahil nakakaaliw talaga ang mga kwento
at nakakawala ng stress. Dahil madalas ay may kasamang comedy. Napansin ko rin na madalas bida ang lugar namin sa Negros Occidental. Hindi na rin naman iyon nakakapagtaka dahil marami naman talagang aswang sa lugar namin. Halos lahat kami sa aming lugar ay merong kanya-kanyang karanasan patungkol sa mga aswang. Usap-usapan sa lugar namin na iyong mga nakatira sa may malapit sa tuktok noong bundok ay mga aswang. Pero dahil sa wala pa naman akong nakikita na magpapatunay na aswang talaga sila, kaya hindi ako masyadong naniniwala. Inisip ko na lang na maaaring mapanirang tsismis lang din iyon. Alam nyo naman sa probinsya, di ba? May naging manliligaw po ako na nakatira sa isa sa mga bahay na malapit sa tuktok noong bundok. Nakilala ko siya noong minsang naroon siya sa kanayunan namin. Meron lang yata siya noong binili. Tapos nagkausap kami nang hindi sinasadya. At mula nga noon ay bumabati na rin siya sa akin kapag nagkakasalubong kami sa daan. Pero isang kaswal na batian lang din naman. Isang araw, inanyayahan ako noong binata na pumunta sa kanila. Parang dalaw na may kasamang tambay lang, kasama na rin ang pamamasyal. Dahil sa wala naman siyang ipinapakitang masama sa akin, kaya pinaunlakan ko naman ang kanyang paanyaya. Pero sinabi ko na hindi ako papayagang pumunta mag-isa at kailangan ko magsama. Pumayag din naman siya, kaya isinama ko ang aking pinsan at dalawa kong pamangkin. Noong papalapit na kami sa kanila, ay pinagmasdan kong mabuti kung may makikita ba akong kakaiba. Kasi nga, usap-usapan na aswang silang mga taga roon. Pagkarating sa bahay noong binata, ay agad niya kaming pinapasok, tapos ipinakilala sa kanyang ama. Maayos naman ang pagtanggap nila sa amin. Tapos habang naroroon kami, ay napansin kong may bintana ang bahay nila sa mismong bubong. Oo, nakakapagtaka iyon, pero dinedma ko na lang dahil baka may magandang dahilan naman sila kung bakit pati ang bubong ay meron ding bintana. Maya-maya ay lumabas si Ray. Siya iyong binata na nag-aya sa akin. Kinuha niya ang isang malaking inahing manok at kinatay para may ipang ulam daw kami sa tanghalian. Habang nagpuproseso siya noong manok, ay pinakain muna kami ng nilagang mais at nag-enjoy din naman kami dahil sa bagong luto iyon. Makalipas ang mahigit isang oras, ay nakaluto na rin naman agad sila Ray at tinawag na nga kami sa hapagkainan para magtanghalian. Pero noong kumakain na kami, ay nakaramdam ako ng kakaiba. Para akong biglang nalamigan ng sikmura. Inisip ko na baka napasobra lang ang kain ko noong mais. Kaya kaunti na lang din ang nakain ko sa tanghalian. Matapos makakain, ay nag-aya si Ray na mag-inuman daw kami at meron silang masarap na tuba. Dahil sa game naman kami sa inuman, kaya pinaunlakan namin ang kanyang paanyaya. Noong matapos na nga kami mag-inuman, ay nakaramdam na kami ng pagkahilo. Magtatakip silim na noon, kaya naisip naming umuwi na sana. Kaso, nakiusap sa akin ang binatang si Ray na samahan muna daw namin siya sa bahay ng kanyang lolo dahil ipapakilala niya kami. Iyong lolo niya pa naman ay ang pinakabantog na aswang sa amin. Pero dahil sa wala namang masamang ipinapakita sa amin,
kaya pinagbigyan na rin namin si Ray. Pagkarating sa bahay ng kanyang lolo, ay ipinakilala kami sa isang matanda. Iyon daw ang kanyang lolo. Inaya kami noong matanda na pumasok sa kanyang bahay. Pero sinabi namin na hindi na, kasi hindi rin naman kami magtatagal dahil sa palubog na nga ang araw. Pero pinilit talaga kami. Dahil sa nagmamatigas kami, kaya wala na iyong nagawa pa. Tapos sinabing saglit lang daw at ikukuha niya kami ng tubig na may inom. Pagkatalikod noong matanda ay sinabi ng pinsan ko na wag talaga kaming papasok at wag ding iinom ng tubig na iaalok noon. Dahil totoo daw talaga na aswang ang matandang iyon. Dahil sa sinabi ng pinsan ko, kaya nakaramdam na rin ako ng takot. Kaya habang nasa loob pa ng bahay, sina Ray at ang kanyang lolo, ay sumigaw na lang kami ng pagpapaalam kay Ray na uuwi na kami. At dali-dali nang naglakad papalayo. Mabilis din na humabol si Ray mula sa loob ng bahay at sinabing maya-maya na lang daw. Pero hindi na kami nagpapigil pa at sinabing siguradong hinahanap na kami sa mga bahay namin, kaya wala na rin talaga siyang nagawa pa. Pagkarating namin sa may bahagi ng kabahayan, ay nasalubong namin ang iba naming mga pinsan. Tanghali pa daw nila kami hinahanap kasi hindi kami nagpaalam noong umalis. Sinabi naman namin na nagtungo kami doon sa itaas ng bundok. Naisip din daw nila iyon pero hindi na sila sumunod dahil sa takot na baka maligaw. Pasado 6:00 na kami nakarating ng bahay at ligtas din naman kaming nakauwi. Pagkarating ko ng bahay ay naabutan kong nakaabang sa labas ang aking ama at hinihintay ako. Tinanong niya ako kung saan daw ako galing. Ang sabi ko naman na sa may tuktok ng bundok dahil merong nag-imbita sa akin. Nagalit naman siya at sinabing bakit ko daw iyon ginawa, alam ko naman ang usap-usapan tungkol sa mga nakatira doon sa may tuktok ng bundok. At dinala ko pa daw talaga ang mga pamangkin ko. Mabuti na lang daw at nakauwi pa kami ng buhay. Dahil sa mga ikinuwento sa akin ng aking ama, ay parang doon pa lang ako natauhan at nakaramdam ng labis na takot. Sabi ni Papa na wag na daw ako makikipagkaibigan sa kahit sino na taga roon kung ayaw kong mapahamak. Dahil sa natatakot na nga ako, kaya sinabi kong oo, hindi na talaga. Kahit alam na namin ang mga kwento-kwento tungkol sa mga aswang sa aming lugar, ay hindi pa rin talaga kami napigilan sa aming pagpunta sa mga disco kapag may fiestahan. Madalas, kapag nasa fiestahan kami, ay nakikita kong naroon din si Ray o iyong binata na nag-imbita sa akin. Pero hindi ko na siya pinapansin at talagang ipinapakita ko sa kanya na ayaw ko na siyang makausap. Lumilihis din ako ng daan kapag masasalubong ko siya. Isang gabi, pumunta kami noon sa isang fiestahan upang makidisko. Masaya ang aming naging lakad, kaya noong pasado 12:00 na ng gabi ay nagpasya na akong umuwi. May motor naman ang pinsan ko. Siya iyong pinsan ko na nakasama ko noong umakyat kami ng bundok doon sa pamayanan nila Ray. Noong makarating na kami sa amin, ay bababa na sana ako ng motor. Pero iyong lugar na pinagbabaan niya sa akin ay hindi pa talaga sa may tapat ng bahay namin. Bali maglalakad pa ako papasok.
Pero hindi pa nga ako nakakahakbang ay may napansin akong merong 2 taong nakaputi sa may unahan. Medyo kakaiba ang dating nila at mukhang inaabangan talaga ako dahil nakatingin sila sa direksyon ko at nakatayo din sa gitna noong daan. Kaya muli na akong sumakay sa motor ng pinsan ko at sinabing paandarin niya na ang motor dahil binabagat kami. Kaya dali-dali niya nang pinaandar ang makina ng kanyang motor at mabilis na pinatakbo pabalik sa direksyon na aming pinanggalingan. Naririnig na namin ang tunog ng mga tumatakbo at humahabol sa amin. Kaya mas lalo pang binilisan ng pinsan ko ang pagpapatakbo ng kanyang motor. Tapos bigla namang nawala ang tunog sa likuran. Iyon bang parang lumihis ng daan at nagsuot sa masukal na bahagi ng gilid. Hanggang sa mapatingin kami sa may bandang unahan at nakita namin na merong isang malaking kalabaw ang nag-aabang sa amin. Nakatitig iyon na halatang galit na galit. Mabilis iyon tumakbo papasalubong sa kinaroroonan namin. Nanigas na kami pareho ng aking pinsan at hindi na nagawang maikot pa pabalik ang motor. Humahangos iyon na tumatakbong papasugod sa amin. Pero noong ilang metro na lang ang layo, ay bigla na lang lumihis sa direksyong masukal tapos nawala. Hindi pa kami nakagalaw noon ng aking pinsan dahil sa hindi kami makapaniwala sa nangyaring iyon sa amin. At sa ilang saglit pa ay bigla na lang may pumagaspas ng malakas mula sa lugar na sinuotan noong kalabaw at humuhuni iyon ng wakwak at lumipad papalayo. Dahil sa malapit na rin naman kami sa bahay ng pinsan ko, kaya doon na lang ako sa kanila nagpaumaga. Ang hinala ko doon ay iyong apo ng aswang ang bumagat sa amin. Marahil ay nagalit iyon dahil sa pag-iwas ko sa kanya. Nagsiselos din iyon kasi marami akong maniligaw doon sa aming lugar. Pero wala rin naman akong sinagot kahit isa. Basta doon sa lugar namin ay biglaan na lang ang pagdami ng nahawaan ng pagkaaswang. Iyon namang mga ayaw talaga maging aswang ay pilit nagpagamot at namatay din dahil hindi kinaya ng katawan nila ang gamutan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Kyle. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.